Okay guys, meron tayong desktop dito na ang problema nito ay hindi siya nagdi-display. Hindi siya nagbo-boot. Ayan. So, sige, umpisa natin, turn on natin. Wala akong nakikitang ilaw dito. Pero mukhang gumagana naman siya. May ikot yung fan. The reason I breathe. When I let go, you decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide. So, ayan. Saksak doon yung VGA cord. No power. No signal. Walang pumapasok doon na signal. Ayan, gumagana siya. Tumatakbo. Umiikot yung fan. Wala siyang power lead. Hindi ko alam kung bakit wala siyang ilaw. Shutdown natin. Ayan, nasa shutdown naman siya. Pero walang lumalabas doon na video. So, ayan, namamatay agad. So, ayan, nakakonect yan doon. Keyboard, mouse, merong power yung mouse. Ang problema lang ito ay yung display lang talaga. Ayaw mag-display. Matay na yung monitor. So ayan guys. Tingin ko naman maayos ang power supply nito. Kung makikita nyo, tumatakbo siya. So, tatlo lang yung suspect ko dito kung bakit ganito. Una, memory. Pwedeng defective yung memory. Pwedeng apat pa lang suspect ko ditong pwedeng maging sira. Apat yung pwedeng maging sira dito. Una, memory. Memory card, ayan, memory card. Dalawa. Make sure lang guys pag nagbubukas kayo ng computer, yung kamay nyo laging nakadikit dito sa body. Ako pag nag-aayos ako ng computer, talagang lagi kong dinidikit dito yung mga kamay ko para ma-discharge yung static energy natin, static electricity. Meron tayong mga electric sa katawan Kaya pag hindi mo ginagawa mag-discharge na ganyan, ito ang pinakamadaling pag-discharge ng kuryente sa katawan mo. Hahawak ka sa body ng CPU. So yan guys. Una, memory card, pwedeng masira. Pwedeng sira. Dalawa, pwedeng isa dito sira. Pwedeng dalawang sira. Pangalawa, pwedeng defective ang hard drive. Pag defective ang hard drive, minsan
nagkakaroon din ng no display. Pangatlo, pwedeng sira yung motherboard mo. And sayang guys, umiikot siya. Makikita nyo umiikot siya. So ngayon, gagawin natin to step by step kung bakit siya hindi nagdi-display. Titingnan natin kung alin dito yung mga posibleng sira, posibleng nagko-cause ng pagiging no display niya. So unang-una, ang posibleng magiging sira is memory. Ayan, memory. Kung pwedeng ito sira, pwedeng itong kabila naman sira, pwedeng dalawa sira. Okay guys, so ayan. Kung makikita nyo, umiikot siya. Pero walang display doon. Ayan, nakasaksak. Umiikot, nagpa-power. May power yung keyboard. Hindi ko lang alam may power yung mouse. Hindi ko lang alam sa keyboard. Ayan, umiikot siya. And titingnan natin to kung anong nagiging problema nito. Gagawin natin yung step by step dito kung bakit siya hindi nagdi-display. Step by step na procedure ng pagtutroubleshoot dito. Kung bakit hindi siya gumagana. Kadalasan sa mga nakikita kong mga nagtatanong sa Facebook groups, ganito ang problema ng CPU nila, umiikot pero walang display. May power, walang display. So unang-unang pagtutroubleshoot, make sure yung power supply mo ay buong buo. Minsan pag may mga bloated capacitor na yung power supply mo, yung lumulubo na yung mga capacitor sa loob ng power supply mo, nagkakaroon na yan ng hindi magandang supply sa board. Meron tayong mga supply dyan, 12 volts, 5 volts, 3.3 volts, ganon. So pag nagkakaroon ng ibang voltahe yan, tumaas o lumiit, bumaba, nagkakaroon ng problema yung system. And so yung memory, dalawa. Pag sira yung memory isa, nagko-cause din yan ng no display. Nagko-cause yan ng no booting up. Kung halimbawa sira yung isa, tanggalin mo lang yung isa para matesting mo. Tanggalin mo rin tong isa. Ganun lang, palitan mo lang. Tanggalin mo yung isa, turn on mo habang nakakabit yung isa. Kung ayaw pa rin, tanggalin mo tong isa, balik mo yung isa. Tapos turn on mo ulit. Kung gagana ba o hindi. O kung meron ka namang spare na CPU, computer, desktop, or slim type na kung ano pa yung CPU na yan, pwede mo siyang i-testing sa ibang unit para malaman mo kung buo talaga yung memory nito. Hard drive, pag nasira, magkakaroon din ng no display. So yung microprocessor, pag nasira, syempre no display talaga. Motherboard, pag may problema, magkakaroon ng no display. Okay, hindi gagana yung buong system mo. Pag corrupted naman yung BIOS chips niya, ito yung BIOS chips niya. Ayan, ito. Malalaman mo kung BIOS chips yan sa lahat ng motherboard. Pag yung IC, ganyang IC, merong kulay na puti, nakalagay sa bandang dulo. So yan ay BIOS chips yan. Yan, nare-reprogram yan. Pag nagkakaroon ng corruption yan, nagko-corrupt yan, maaring hindi gagana yung system mo ng maayos. Hindi magbo-boot, hindi magpa-power, walang display. So kailangan mo i-reflash yan kung yan ang problema. So
Make sure na yung power supply kung maayos. Kung duda ka pa rin sa power supply mo, kung pwede kang mag-testing na ibang power supply para malaman mo. Pwede mo i-testing to sa ibang unit para malaman mo kung alin talaga dito ang mga defective. Kung meron ka namang video card na nakakabit dyan, tanggalin mo. Baka video card ang problema. Kung meron ka namang wifi card dito nakalagay, kung ano pang nakalagay dito sa PCI slot. So, okay, turn off natin para titesting natin kung anong talagang problema nito. Ayan, siyempre tanggalin natin yung power supply doon. Power cord. Hawak tayo dito. Unang-una, tanggalin natin lahat. Ito, audio. Ito, mga USB. Ayan, USB. Yung hard drive, tinanggal ko na. So, ang matitira na lang dyan is power supply. Tapos ito, wag mo tanggalin to, mga switch to, ilaw to, reset button, switch button. So, ayan, ganyan lang. Kung may mga ibang fan ka pa dito nakalagay, mga fan, tanggalin mo rin lahat. Ayan, tulad nito, hindi tinanggal ko. Para malaman natin kung alin talaga dito ang sira. So, ayan, tanggalin natin tong memory dalawa. Ayan, tinanggal na. Gagawin natin step by step to. So, ngayon, gagawin mo, linisin mo tong memory card mo ng eraser. Ayan, yung kulay gold na yan, lilinisin mo ng eraser yan. So, pag nalinis mo na, ibalik mo dito. Isa-isa muna. Kabit mo mabuti. So, yan. Naikabit ko na yung isa. Subukan natin i-power up. Power on. Namatay yung nag-shutdown yung monitor. Power on natin ulit. Okay, namatay siya. Wala pa rin. Automatic nag power on. So, wala talaga. Next. Tayin natin. Tanggalin natin tong isang memory. At ipalit natin yung isa. Actually, itong mga memory na to, good talaga to. Na-testing ko na sa ibang unit yan. Pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-troubleshoot step by step. So, yan, nakasaksak na. Turn on natin uli. Wala pa rin. Okay, wala pa rin. So, ayan. Testing ko na tong dalawang memory card sa ibang unit. Buo siya, gumagana. So, ngayon ang next natin gawin is
Subukan natin tanggalin yung microprocessor niya at palitan natin ng iba. Baka sakaling microprocessor ang problema. So, kailangan disconnect mo muna tong power supply dito, power cord, para sure tayong walang supply yan bago magtanggal ng kung ano-ano. So, ayan, pihitin lang to dito, tanggalin natin to. Tanggalin natin yung microprocessor. Okay guys, ito yung microprocessor niya. Socket 1155 ito na board. Yan, socket 1155 na board. Pwede siyang i7, pwedeng i3. Ayan. Pentium processor, pwede yan dyan. Upgradable, pwedeng upgrade. Pwede mo siyang i-upgrade ng pataas, mas mataas. So, ito yung microprocessor niya. Susubukan nating linisin to kung gagana ba or hindi. Minsan kasi pag nagkakaroon ng dumi na yan dyan, hindi na siya nagko-contact ng maayos. Ayan, maraming pin yan. Once na mayroon kang masagi dyan at bumaluktot niya mga yan, wala na, dead ball na yung motherboard mo. Kaya ingatan mo talaga yan. So, okay, lilinisin natin to ng eraser. So, ayan guys, nalinis na natin ang eraser to. Balik na natin. Baka sakaling gumana na. Okay. Kung nagtitesting ka ng microprocessor, kailangan meron kang extra heatsink or kaya tanggalin mo to para hindi mo paulit-ulit ikabit yung fan na yan dito. Medyo matrabaho kasi pag ikakabit mo dito, kaya kailangan yung heatsink. Papatong lang muna natin. Ilagay natin siya dyan. Yan, lagay natin siya dyan. Tapos, meron tayong extra heatsink dito. Para hindi tayo paulit-ulit magkabit, baklas, kabit, baklas. Ito lang, ganito lang gagawin natin. Ipatong lang natin dyan. Yan, parehas lang naman yan sila doon. Make sure lang na pang microprocessor na heatsink ang gagamitin nyo. Huwag kayong gumamit na iba-ibang aluminum dyan. Baka mamaya tumama dito sa mga pyesa eh. Ito kasi hindi yan tatama dito sa mga pyesa eh. Nakaangat yan siya talaga. Ayan, ipapatong natin dyan. So ngayon, titesting na natin. Power on natin yung TV natin. TV, ginagamit na monitor. Ngayon, saksak na natin. Ayan. Tapos, power on natin.
Ayan, tumatakbo. Kailangan kasi nakakabit yung fan kasi pag buo yung board, nag-i-error yan pag walang fan. Kailangan may fan. Medyo umiinit naman siya. Ayan. Umiinit yung microprocessor. Pero ganun pa rin, wala pa rin siyang display. At namamatay din kusa. Namamatay pa rin. So wala talagang, so mukhang kailangan natin magpalit ng processor nito. Microprocessor. Ayan. Tinanggal ko na yung power supply. Power cord. Tanggalin natin to. Ngayon meron akong extra processor na galing din sa kabilang ibang monitor. Ito yung galing dito, kakatanggal lang natin. Ito yung galing sa kabilang CPU, kabilang system. So ayan, testing natin. Parehas yan sila. Parehas yan sila, socket 5, socket 1155. Tingnan mo yung ito. Yung parang meron siyang, ayan, parehas yan sila. Pag pinagtugma mo yan, parehas na parehas. 1155 socket. Yung 1150, magkaiba yun. Medyo mas mataas dito kunti yung butas niya. So ito yung maayos. Subukan natin ikabit dito. Tingnan natin kung buo yung motherboard. Kasi mukhang microprocessor ang problema. Nakakabit na. Subukan natin ipasaksak natin yung supply. Ayan, nakasaksak na. Subukan natin power on. Ayan, gumagana. So ayan guys, nag-display na siya. So, nakita nyo nag-display. Ibig sabihin, ang problema yung microprocessor. Sira yung defective yung microprocessor niya. So ayan guys. Napaganan natin siya. Pinalit na natin ng microprocessor. Ay, kabit na natin yung hard drive para makita natin magbo-boot up na siya sa Windows. Tapos, babalik na natin yung heatsink dyan. At i-close na natin. Ayan, so ito yung hard drive. Kabit natin dito. Ayan, nakakabit na yung hard drive. Subukan natin power on. Power on para mag-boot siya sa Windows. So ayan, nagbo-boot na siya sa Windows. So ayan, naka-Windows na siya. Gumagana na. So ayan guys, ito yung microprocessor niya, defective.
Lagi tayong nakasulat. So, i3 second generation. Nakasulat dyan, i3 second generation. Intel Core i3 2100. 1.1 GHz. So, yan, defective na to. Yan, pinalitan na natin. So, ngayon, babalik na natin yung fan niya, heatsink niya doon. Tapos, i-fix na natin para ayos na. Good to go na. So, ayan guys. Napagana na natin. Ganun lang ang pag step by step troubleshoot ng desktop. Pag walang power, syempre power supply ang problema niyan o kaya yung power switch o kaya motherboard. Pag hindi naman nagdi-display, check mo yung power supply, memory, hard drive, saka microprocessor. Tulad nito, walang display kanina. Di siya nagdi-display pero may power naman, umiikot yung fan. Mukhang maayos naman siya. Pero wala lang display. So dahil yun ay defective microprocessor. Di naman pare-parehas ang problema sa no display. Pwedeng video card mo, no display. Pwedeng memory mo. Ayun. Pag nagkakaroon ng mga sira yung mga capacitor tulad nito, capacitor, itong mga ganito, dito, ito, yan, mga capacitor na yan, pag lumubo na yung mga yan, nagiging bloated na siya, itong mga ganito, pag lumubo na yan dyan sa ibabaw, magkakaroon din yan ng no display signal. Kaya tingnan nyo rin yung mga capacitor sa motherboard nyo kung mayroong ganong lumubo na siya. Papalitan nyo lang yun. Ganon lang. So ayun guys, napagana na natin. So ayos na tayo dito. Thumbs up na tayo dito. I-close ko na to. Hindi ko na i-video yung pagko-close nito pag fix. Basta naipakita ko sa inyo kung paano gawin, paano ito troubleshoot. Ayan. Hindi naman siya gaano kainit. So ayan. Ayos na siya. Pagana na natin. Subukan nating patayin. Ayan, shutting down. So ayan, namatay na. Power on only natin. So ayan. So ayan guys. Ayos na tayo dito. Problema ng no display, defective microprocessor.
Ayan, defective microprocessor. So ayan guys, thumbs up na tayo rito. Sa susunod uli na mga videos natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod nating mga videos tungkol sa mga troubleshooting ng computer, laptop at iba pa. So ayan guys, thank you sa inyong mga sa panonood. At sana ay may natutunan kayo ngayon sa ating troubleshoot ng desktop, no display desktop. Manood lang kayo sa ating mga videos. Meron pang maraming troubleshooting dyan. Tutorial sa laptop at desktop at sa mga kung ano-ano pang electronics. So ayan guys, thank you. Thumbs up.